Hi guys! So it's me again, Jelina, your syakalang alipin ng salapi dito sa Saudi Arabia. Panibagong video, panibagong kwentuhan serye tayo, Kadama Life. So, eto na nga. Galing kami sa supermarket and nandun na yung ibang pinamili sa kitchen. So, ganito kasi yun. Kahapon, nag-supermarket sila. Sasama sana nila ako pero may padating na bisita. So, pinag-asikaso na lang ako ng mga lulutuin at hindi na ako sinama. Tapos ngayon, bumalik kami doon kasi nag-panic buying na naman si matanda kasi bumaba yung mga presyo ng mga bilihin. So, sinamantala na naman niya. Kahapon nung namili siya, bumili sila ng 3 sabon na ganito din. Ayan. 3 ganyan, pinamili niya. Tapos ngayon 3. Tapos 4 na daw ni na tigpo 4 gallons. Tapos tingnan nyo naman, asukal na sako-sako. 'Di ba? Tapos, ayan pa. Ayan, tissue. Tambak. Tambak ang tissue. Ito, asukal din yan. Nilagay ko dyan yung ganto-ganto na asukal. Binili nila yan bago pa ako umuwi pag bakasyon ko. So ngayon, tambak siya. Alam niyo dito, thankful ako dito sa employer ko kasi hindi ako nag-worry sa mga sabon, sa mga fairy, sa mga pangalinis. Hindi ko pinaproblema yan mga dzai kasi hindi dito nauubusan. Kasi gusto nila, pag dalawa, isang peraso na lang, magsabi na lang ako. Like, dalawang plastic ng sabon na malaki. Sabihin ko na, isang comfort gallon na 4 liters ang natitira, magsabi na ako. Tapos bibili na yan sila automatic. Tapos yung mga sabon nila, ganyan, gallon, per gallon. Yung mga sabon nila, per gallon nila yan binibili. Sabon sa plato, sabon sa kamay. So, mga spray ng panglinis. Yan. Hindi ako nag-aalala na mauubos agad or ano. Budget nila yan, pang 6 na buwan, 1 taon kung pwede gawin 1 taon. Lagi niyang sinasabi yun. Pero, syempre, pag paubos na, nagsasabi na ako kasi sinasabi nila bago paubos, magsabi na ako. So, hindi ako nag-aalala dyan na mauubusan or wala na kasi hindi sila ganong klase ng employer. Yun ang isa sa pinakamaganda dito sa Saudi kapag may ganun kang employer kasi dito kalimitan mga kuripot. Isang bibilhin, 2, tapos palagi nauubos. Dito hindi. Ikaw mananawa sa paggamit. Kasi dito, parang nadala sila nung pandemic ata or dati pa silang ganyan kasi ang laki nga ng bahay, puro stock yan. Mga cabinet niya, ang dami, puro stock ng mga groceries. Yung tipong pwede ka na mag-grocery dito pag yung mga anak niyang iba pag pupunta dito. Tapos nakita madaming stock na ganito, hingi ng hingi ng hingi. Kaya sabi niya, ikarton mo, itago mo nang hindi nila makita para daw hindi humihingi. Kasi tingnan mo to. Ayan, plastic ng basura yan. Ito, 2 taon na ako dito pero hindi ko pa yan nababawasan. Simula dumating ako nandyan na yan, hanggang ngayon nandyan pa din. Kasi ganito yung ginagamit ko. Ito naman ay black. Ayun pa, may bago na namang dala yung anak niya na isa. Tapos yun, puro din yun ganito na malalaki. Hindi ko pa nagbabawasan kasi kauubos ko lang ng 1 karton, like nakaganto siya na plastic na ganyan. So ayan, mula dong dumating ako nandyan pa yan. So hindi ko pa yan nagagamit. 'Di ba? Tapos ganun sila. Yan yung asukal. Tingnan nyo naman. Ayan. Ayan, asukal yan. Ito asukal yan. Ang dami. Oh, see? Ito asukal din. Tapos meron pa doon sa loob. Kasi ang ginagawa nila pag bagsak presyo, sinasamantala nilang mamili. And then, kasi pag magraramadan, tataas yung presyo ng mga bilihin, hindi na sila mamimili. Mamimili sila ulit pagkatapos na ng Ramadan. Ganon sila. So, hindi ka mag-aalala na wala kang gagamitin. Kaya, pag di mo nalinis na maayos yung bahay, tatanungin ka, ubos na ba yung ganito, ubos yung ganyan, or pag yung mga damit hindi masyadong malinis. May sabon pa ba o wala na? Yun. So, ganun sila. Anyway, may isang kwento pa ako. Kasi pag uwi namin, kung kailan ako sinama lumabas, pagbalik namin, hindi namin nabuksan yung gate. So, sarado yung buong bahay, pati yung pinto ko dito sarado. Tapos, sarado sa kabila. Lahat ng pinto na pwedeng mapasukan sarado. Tapos,
Ako nag-lock nung pinto, tapos bigla siyang nag-lock ng hindi na napihit ng susi. Hindi kayang pihitin ng susi. So, ang init, ang tagal namin sa labas. Nagmadaling pumunta yung dalaga sa supermarket ulit or sa bakala para bumili nung lubricant. Sabi namin, ano ba yan? Kung kailan lumabas tayong tatlo, sabi nung matanda. Kung kailan sinama si Jillian, saka naman ng ganyan. Tapos ang kamalasan pa, ako yung nag-lock. Grabe talaga, ilang oras kami din yung pawis ko kanina, ang init sa labas. Tapos sabi ng dalaga, tinawagan niya yung tatay niya na pumunta. Tapos inesprehan na namin pagkadating niya galing sa bakala. Inesprehan ko na ng lubricant. Tapos sabi niya, mamaya na, doon muna kayo sa sasakyan. Di, doon balik kami sa sasakyan kasi ang init nga sa labas. Tapos maya binuksan niya na, nabuksan. Buti na lang nabuksan, kundi hanggang ngayon nasa labas pa rin kami. So, yun lang yung kwento ko for today's video. Grabe! Ang pawis ko. Kanina pa, basang-basa ako sa pawis. So, ayan, nag-aayos na ako ng pinamili. Grabe. Tingnan nyo naman yung sabon na yan, sang katulka. Ilalagay ko yan dito sa carton. Wait lang. Ayan. Sabi na matanda, i-carton mo para hindi makita ng mga anak ko. So, ayan. Ayan yung pinamili nila kahapon. So, ito pa. Yan, dami. Minsan kasi pag napunta din dito yung... So, ayun. Minsan naman pag napunta yung mga anak ni Tanda dito, ganyan, nagdadala sila ng mga kanya-kanyang grocery. Pero sabi ni Tanda, minsan lang daw ganon. Siyempre kasi may kanya-kanya na ding pamilya yung iba niyang anak. Pero yung mga binata ng mga anak niya, yun ang nag-shoulder nga sa iba niyang expenses dito. So, di ba? Kahit pa unti-unti, at least nagbibigay kahit may pamilya na, 'di ba? Laking tulong nun para sa isang magulang. So ayun, since nga sinama ako, sabi na Tanda, kasi nga tamad yung dalaga, pumunta ng supermarket. Sabi niya, bumili ka ng mga kailangan mo, kumuha ka na kasi alam mo naman, minsan lang tayo pumunta. Sabi niya, alam mo naman yung driver natin, palagi si Pagod, palagi si Ayaw lumabas. Sabi niya. Kaya gusto niya bumili ng sasakyan. Tapos pag-aralin ako mag-drive sa siya para daw pag may bibilihin kami nilang lalabas. Kaso ayaw nung dalaga. Gusto nung binata na nagpapasahod sa akin. Pero ayaw nung dalaga kasi baka daw kung saan-saan pumunta yung nanay niya. Baka gala kayo ng gala. Tapos iwan nyo lang ako sa bahay. Ganun. So, ayun. Ayaw niya. Then, ayun. Ito yung mga pinamili ko. Nilibre nila. Since pinila nila ako ng sanitary napkin nung nakaraan. Kasi nung pagdating ko, tinanong ako ano yung kailangan ko, bibili nila ako. Sabi ko, wag na muna kasi mayroon pa. Sabi ko, magsabi na lang ako. Tapos ngayon, naka-isang ton na ako. Sabi niya, bumili ka na kasi baka matagalan bago ulit mag-grocery. Ayan yung binili niya sa akin. Dalawang shampoo kasi wala akong nakitang conditioner. Kaya sabi ko, wag na ako na lang bibili online ng conditioner. Tapos, ayan, sagana sa sabon. Yan. Tapos, ayan, bagong toothbrush at toothpaste. Vaseline as usual kasi naiwan ko yung ganto ko. Malaki pa yun. Pero naiwan ko sa Pinas nung umuwi ako. Tapos, Indomie. Yan lang. Yan lang. Share ko lang. Bye.